Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 671. Kaway ng kamay, pinuntahan ng isang subordinate si Levi. Utos niya, subaybayan mong mabuti ang babaeng iyon. Kung may nangyari sa kanya, isumbong mo agad sa akin. Hindi niya inaasahan na babalaan siya ni Mia tungkol sa kanyang sitwasyon. Ito ay bihirang magkaroon ng isang taong napakabait sa loob ng isang walang emosyong pamilya tulad ng mga Joneses. Deserve niya ang acknowledgement ko. Pagbalik sa villa, kinaladkad ni Will si Mia papunta sa sala. Clop, napaiyak si Mia sa sakit ng sinipal ni Wales ang kanyang mga tuhod. Nagbakal sila, at napaluhod siya sa harap ni Michael. Pagkatapos, tinanong ni Wales, "Lolo, alam mo ba kung sino ang natakbuhan niyang makilala?" Nagtataka, tumugon si Michael, sino ang pinuntahan niya? Pumunta siya kay Levi at sinabi sa kanya ang lahat, reklamo ni Wales. Ano, sinasabi mo ba sa akin na alam ni Levi na gagawin natin siyang scapegoat at ipapakulong? Tumayo agad si Michael at sumigaw. Kinumpirma ni Wales, eksakto. Ito ay walang katotohanan. Ikaw ay isang piraso ng tae. Galit na galit si Michael na muntik na siyang magkasya. Ang iba pa sa pamilyang Jones ay tumingin din kay Mia nang may galit at nagsimulang makipagdaldalan tungkol sa kanya. Siya ay isang taksil. How dare she rat out sa pamilya natin? Sa pagtalikod mo kay Lolo, alam mo ba kung gaano kalaki ang nagawa mong pagkakamali? Itinapon mo ang buong pamilya sa kanal. Kung hindi makukulong si Levi, mapapahamak tayo. Nakaluhod pa rin si Mia na nakasubsob ang ulo na halos hahalikan na nito ang sahig. Alam niyang nakagawa siya ng matinding kasalanan. Galit na sumigaw si Michael, alam mo bang masisira ang iyong mga aksyon ng bawat isa sa atin dito? Lolo, pasensya na po. Kasalanan ko, umiiyak na sabi ni Mia. Mali, hindi man lang ikaw ang scapegoat na pinili naming ipadala sa kulungan. Bakit parang may sama ka ng loob sa amin na gusto mo kaming saktan sa ganitong paraan? Ha? Umungol si Michael. Sa kawalan, patuloy na umiiyak si Mia. Hindi po, Lolo. Walang ganyanan. Hindi ko kinasusuklaman ang pamilya Jones at hindi ko gustong makitang masaktan ang sino man sa inyo. Malinaw na sinusubukan mong ibagsak kami. Hindi na ako magtataka kung binalak mo na kaming ipagkanulo noong una pa lang. Ang iba pang mga Jones ay marahas na pinag-uusapan siya. Pare, hindi mangyayari ito. Nakagawa si Mia ng malubhang pagkakasala na may kinalaman sa kaligtasan ng aming pamilya. Nilabag niya ang aming mga patakaran sa pamilya, at kailangan naming ipatupad ang mga patakaran. Kung hindi, wala silang kabuluhan kung hindi natin siya parurusahan, mungkahi ni Wallace. Oo, dapat siyang parusahan. Si Mia ay lumabag sa kanilang mga patakaran ng pamilya, at kailangan niyang managot para sa mga ito. Kung hindi, mas maraming tao ang magpapawalang sala sa mga patakarang iyon, at mas marami ang gagawin ng ganoon din sa hinaharap. Dahil sa pangungumbinsi ng iba, tumanggo si Michael bilang pagsang-ayon. Sige, parusahan natin siya base sa rules natin. Pakibigay sa akin ang fair rule. Pagkatapos, sinulyapan niya ang mayordomo at nagtanong, ilang hampas ang dapat niyang tanggapin para sa gayong pagkakasala. Base sa mga patakaran, dapat siyang makatanggap ng 100 stroke. Gayunpaman, dahil siya ay isang babae, siya ay maliligtas at kakailanganing kumuha ng 60. Nagulat ang iba sa pamilya sa sinabi ng mayordomo. Nakita nila ang mga miyembro ng pamilya na pinarusahan noong nakaraan. May isang lalaki mula sa pamilya Jones na nakatanggap ng 20 stroke. Sa pagtatapos ng parusa, ang kanyang balat ay nahati, at may dugo sa lahat ng dako. At saka, hindi man lang siya makaalis sa kanyang kama sa loob ng 3 buwan. Sa kasong ito, si Mia ay kailangang kumuha ng 60 hampas, 3 beses nang natanggap ng lalaking iyon. Sa gayong malambot na balat, maaari siyang mamatay sa parusa. Hindi tayo magpapakita ng awa sa mga lumalabag sa mga alituntunin ng pamilya. Si Mia, ang 53 henerasyon ng pamilyang Jones, ay nagkamali at responsable sa paglalagay ng pamilya sa panganib. Makakatanggap siya ng 60 hampas, at ito ay isang aral na huwag kailanman pakialaman ang mga alituntunin ng pamilya Jones. Malamig na inihayag ni Michael ang kanyang desisyon. Pare, patawarin mo siya. Bata pa si Mia, pagmamakaawa ng mga magulang ni Mia.
Walang pusong tumugon si Michael, kung sino man ang humiling ng kaluwagan ni Mia ay tatanggap ng parusa sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 672. Agad namang napaatras ang lahat ng nag-iisip na makiusap para kay Mia. Kayong dalawa ay tatanggap ng 10 hampas bawat isa. Dadagdagan ko pa kung patuloy kang magmamakaawa, malupit na putol ni Michael. Dahil doon, hindi na nang ahas ang mga magulang ni Mia na ipagpatuloy. Sa kabilang banda, hindi naawa si Michael na kailangang tumanggap ng ganoong kalupit na parusa si Mia. Wala siyang pakialam kahit bugbugin siya hanggang mamatay. Kung tutuusin, babae siya. Kung mamatay siya, madali ko siyang mapapalitan ng iba. Ang buhay ng mga lalaki lang ang mahalaga sa akin. Ang lahat ng lalaki sa pamilyang ito ay mahalaga sa akin, at ayaw kong mawala ang alinman sa kanila. Malalim na nakaugat sa loob ng pamilyang ito ang patriarkal na pag-iisip, kung saan mas pinili nila ang mga lalaki kaysa mga babae. Kahit sa panahong ito at panahong ito, nakatanim pa rin sa kanilang isipan ang persepsyon. Pumunta sa Southampton at dalhin sa akin ang Ferrol ngayon. Utos ni Michael. Dahil ito ay parusa sa pamilya, naisip niyang dapat nilang gamitin ang ancestral Ferrol ng Jones. Hindi siya nag-iwan ng puwang para sa talakayan. Tay, dahil alam ni Levi ang lahat, ano ang dapat nating gawin ngayon? Na-curious ang lahat, malamig na sagot ni Michael, simple lang. Dahil malay niya, kailangan lang natin siyang hulihin. Wala ba siyang asawa? Naniniwala akong papayag siyang sumama sa amin kung manganggako kami naaalagaan siya at ang iba pa niyang pamilya sa ngalan niya. Pagkatapos, nagpatuloy siya, pagkatapos nating gawin ang parusa ni Mia, magpapadala tayo ng isang tao na susundan siya. Siyempre, huwag mo siyang hayaang makatakas. Napangiti si Wales. Huwag kang mag-alala, Lolo. Lagi ko siyang sinusubaybayan ng mga tauhan ko, kaya walang paraan para makatakas siya. Hindi nagtagal at nalaman ni Levi na kailangang tanggapin ni Mia ang parusa ng pamilya. 60 stroke sa isang maliit na babae. Hindi ba sila natatakot na mamatay siya dito? Walang puso ang mga Jones. Nabubuhay tayo sa isang bagong panahon, at hindi ako makapaniwala na mayroon pa rin silang tradisyonal na mga alituntunin sa pamilya. Anong biro? Dumura si Levi. Hindi ko hahayaang hawakan ng sino man si Mia sa harapan ko. Galit na galit siya. Ang mga nakamamatay na punyal ay bumaril mula sa kanyang mga mata, na ikinatakot ni Seth at ng iba pa. Sa Sapphire Villa, nakaluhod si Mia at ang kanyang mga magulang sa gitna ng sala. Napapaligiran sila ng iba pang mga Jones na nanunood ng walang ekspresyon ngunit tila nanunuya sa kanila. Nakaupo sa harapan si Michael, na may dominanteng aura sa paligid. Ang butler sa tabi niya ay nagsabi, ngayon, si Mia ay hindi karapat-dapat at lumabag sa mga alituntunin ng pamilya. Ayon sa libro, makakatanggap siya ng 60 stroke. Bigyan mo ako ng Ferrol. With that, may lalaking nagdala ng plato na natatakpan ng pulang tela sa sala. Inalis ng mayordomo ang tela upang ilantad ang Ferrol. Ipapatupad natin ang parusa ngayon. Utos ni Michael. Isang mabangis na lalaki ang lumakad patungo kay Mia, hawak ang Ferrol sa kanyang kamay. Matagal nang nawalan ng pag-asa si Mia at lumuhad doon, basang-basa ang sahig ng kanyang mga luha. Umiiyak na rin ang mga magulang niya. Wala silang kapangyarihan sa loob ng pamilya Jones at hindi man lang nailigtas ang kanilang anak na babae. Ang nakikita ko lang sila nagagalit na ako. Isang karangalan kung mapipili kang makulong. Isa itong sakripisyo para sa pamilya. Ano ang dapat ireklamo? Iba't ibang sarkastikong pahayag ang ginawa ng mga tao. Ginawa nilang parang dapat ipagmalaki ang pagiging tupa ng sakripisyo para sa pamilya. Ang unang stroke. Tumawag ang mayordoma. Masunurin, itinaas ng matipunong lalaki ang Ferrol at akmang ibababa ito sa kanya. Natakot si Mia at nagsimulang manginig. Sa isang stroke, malamang ay paikliin nito ang kalahati ng kanyang buhay. Bang! Sa sandaling iyon, isang laryo, na itinapon mula sa labas patungo sa sala, ang lumipad patungo sa mukha ng matipunong lalaki. Kaagad, sinubukan niyang umiwas at nabigo siyang maitama ang unang hampas kay Mia. Isang malakas na tunog ang narinig nang bumagsak ang ladrilyo sa lupa, na ikinagulat ng lahat. Sunod-sunod na pumasok ang isang lalaki. Ang video na ito ay edited by Urban TV.
Kabanata 673. Nasabi ko na ba sa iyo na si Mia ay nasa ilalim ng aking proteksyon? Wika ni Levi habang papasok sa kwarto. Tiningnan niya ang mga tao at nagpatuloy, papatayin ko ang sino mang humipo sa kanya. Inabot ng ilang segundo bago makapag-react ang lahat. Ano? Siya si Levi. Maraming taong naruroon ang hindi pa siya nakita noon at nagulat sila. Sa partikular, nagulat din si Michael at inis kanya si Levi mula ulo hanggang paa. Pagkatapos, tumugon siya, tiyak na minana mo ang mga pagpapahalaga ng iyong magulang. Nagulat din si Mia nang makita si Levi. Sabik niyang sabi, Levi, anong ginagawa mo dito? Dapat nagtago ka ngayon. Gaya ni Zoe, mabait siya at nag-aalala na baka may mangyari kay Levi dahil sa kanya. Mia, huwag kang mag-alala. Walang makakabuli sa'yo basta nandito lang ako. Ngumiti si Levi. Tignan mo ta. Hanggang ngayon, tinutulungan pa rin ni Mia ang outsider na ito. Malinaw na traidor siya. Oo, isa siyang B***. Sampal. Pagkatapos magkomento ng isa sa mga Jones, binigyan siya ni Levi ng isang mahigpit na sampal. Iniwan siya nito na tulala, habang ang iba sa pamilya ay parehong nabigla. Sino ang lalaking ito, Levi? How dare he slap one of our family members in front of everyone? Sumimangot si Levi sa babae at nginisyan, sino ang nagturo sa iyo ng kasuklam-suklam na ugali na ito na manginsulto sa mga miyembro ng iyong pamilya? Bilang tugon, umungol si Michael, Levi, gaano ka kalakas loob na maghawak ng kamay sa isa sa mga Jones? Sasaktan ko ang sino mang magsalita ng hindi maganda tungkol kay Mia. Ito ang resulta ng hindi magandang pagpapalaki sa iyong pamilya. Hindi ako makapaniwala na pinalaki mo ang mga ganyang basurang tao, pang-iinis ni Levi. Levi, dapat nililigawan mo ang kamatayan mo. Paano ka kikilos ng may kapangahasan sa aking tirahan? Para bang nahawakan ni Levi ang kanilang kahinaan, ang mga Jones ay nagsimulang sampin siya, isa-isa. Mukhang gusto nila siyang patayin. Sternly, Levi questioned, sa aking paningin, ang pamilya mo ay isang grupo ng mga gangster. Sino ang namamahala dito? Masyado kang matapang. Bakit hindi ka lumuhad sa harap ng lolo mo? Tumayo si Michael at sinaway siya na may madilim na ekspresyon sa mukha. Kung tutusin sa mga kinikilos ni Levi, halatang hindi niya ako nirerespeto. Matigas na sagot ni Levi, wala akong lolo. At saka, kahit na gawin ko, hindi niya ako iset up at gusto niya akong ipadala sa bilangguan. Ikaw, nauutol na sabi ni Michael sa kahihiyan. Natagpuan ni Levi ang kanyang sakong Achilles. Kung malalaman ng iba ang katotohanan, masisira nito ang reputasyon ng ating pamilya. Tsaka, kailangan ko pang makulong si Levi. Hindi na ako makikipagtalo sa iyo. Dahil narito ka, ginagawang mas madali ang lahat, at sisipsipin ko ito. Sinubukan ni Michael na pigilan ang kanyang galit at nagpatuloy, so anong ginagawa mo dito? Sinusubukan mo bang iligtas si Mia? Tahol ni Wales. Siyempre, sabi ko sa'yo paprotektahan ko siya. Papatayin ko ang sino mang maglagay ng daliri sa kanya, anunsyo ni Levi. Hindi pinansin ni Michael ang kanyang mga salita at sinabing, mind your own business. Haharapin kita mamaya, ngunit sa ngayon, gagawin natin ang parusa. Pagkatapos, sinulyapan niya ang matipunong lalaki at itinuro, isagawa ang parusa ngayon. Muli, inangat ang feral, at akmang hahampasin ng matipunong lalaki si Mia. Sa isang iglap, lumitaw si Levi sa kanyang harapan at sinalo ang feral. Bang! Inagaw iyon ni Levi sa kanya. Basag. Sa isang pitik ng kanyang palso, nahati niya ito sa dalawa. Natahimik ang buong kwarto. Ang feral na ito ay isang simbolo ng dignidad ng mga Jones na may 300 taong kasaysayan sa likod nito. Ngayon, ito ay nasira. Para bang tinatapakan niya ang buong pamilya Jones. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 674. Natigilan ang mga Jones at hindi makapaniwala. Ang feral na ito ay ipinasa 300 taon na ang nakalilipas at kumakatawan sa supremacy ng pamilya. Sa madaling salita, ito ay ang sagisag ng diwa ng pamilya Jones. Ngayon, ang kanilang espiritu ay nawasak ngayon. Bawat isa sa kanila ay nasa yugto ng pagkabigla. Boom! Nanlaki ang mata ni Mia. Ito na ang wakas.
Kapag nakatayo sa harap ng Ferrol, ang mga Jones ay matatakot. Ang sumalungat dito ay mga ngahulugan na hinahamon ng isa ang kapangyarihan ni Jones at isang senyales ng pagkakanulo. Gayunpaman, nagkaroon ng lakas ng loob si Levi na sirain ito. Ito ay kasing ganda ng pagpukaw sa mga Jones at pagdeklare ng digmaan sa kanila. Bam! Itinapon ni Levi ang sirang Ferrol sa tabi at tumawa. Kalimutan ang tungkol sa iyong patriarchal rules. Sa halip, iimbento ko ang mga patakaran para sa iyo. Ang unang hakbang ay upang sirain ang pipang Ferrol na ito at alisin ang mga alituntunin ng pamilya. Ang mga salita ni Levi ay nagpabalik sa kanilang katinoan, at nagsimula silang magdaldalan sa kanilang sarili. Anong kalokohan ang ginawa mo? Siya ang sinira ang ating ancestral Ferrol. Nililigawan ba niya si kamatayan? Nagbubulungan ang lahat at parang gusto nilang kunin si Levi. Alam mo ba ang ginawa mo? Hindi mo kailanman matutubos ang iyong sarili para sa pagkakasala na ginawa mo ngayon. How dare you break the Ferrol? Malinaw na sinusubukan mong magdeklare ng digmaan sa amin. Galit na galit si Michael. Anong masama dun? Hindi ba ako makakalaban sa pamilyang Jones? Iniisip ba ninyong lahat na ang iyong pamilya ang pinakamakapangyarihan doon? Pangungot siya ni Levi. Noong nakaraan, inalis niya ang pamilya Gates, na nagpahayag ng kanilang sarili bilang ang pinakamakapangyarihan. Napakalakas ng loob mo, na hamanin ang pamilya ko. Kailangan ka naming patayin. Kunin mo siya. Sumabog si Michael. Sir, hindi po namin magagawa yan. Kailangan pa rin nating panatilihin siya bilang ating scapegoat. Sinubukan siyang pigilan ng mayordomo. Nais ng iba na mapatay nila siya doon at pagkatapos din. Gayunpaman, wala silang ibang pagpipilian. Kailangan nilang gawin siyang kunin ang pagkahulog para sa kanila. Sa makatuwid, anuman ang kanyang mga pagkakamali, hindi siya maaaring patayin ng mga Jones. Nanginginig sa galit si Michael. Sige, isiping swerte mo. Sa halip, ipapadala kita sa labas ng Quebec para makulong ng warlord. Maghihirap ka dyan. Naka-death glare siya, at liko ang ekspresyon niya. Gusto niyang patayin si Levi dahil nasaktan ng huli ang buong pamilya Jones. Dahil nandito ka, makakalimutan mo na ang pag-alis. Magpakabait ka lang hanggang sa ipadala ka namin sa bilangguan sa labas ng Quebec sa loob ng ilang araw. Haha, nagsimulang tumawa ang bawat isa sa pamilyang Jones. Ang pinakamahalagang bagay ay siya mismo ang dumating dito, hindi alintana kung sinira niya ang Ferrol. Thud. Pagkatapos, isinara ng pinakamalakas na iilan mula sa pamilyang Jones ang pinto ng sala. Walang paraan para makatakas si Levi ngayon. Hindi ba kayo masyadong close ni Mia? Magkasama kayong dalawa kung ganoon. Tumawa si Wales. Hindi napigilan ni Mia na mapabuntong hininga. Bagamat naantig siya sa pagdating ni Levi upang iligtas siya, hindi niya kayang makitang may mangyari sa kanya. Levi, dahil alam mo kung ano ang plano natin, hayaan mo akong magdagdag ng isang salita dito pagkatapos. Hindi dahil sa ako'y walang puso, kundi ikaw ay katulad ng iyong mga magulang na isinilang upang maging isang sakripisyong tupa. Dapat mong igalang na may ginagawa ka para sa pamilya. At saka, sinira mo ang aming ancestral Ferrol at nilabag mo ang mga alituntunin ng aming pamilya. Sa makatuwid, makatarungan lamang para sa iyo na bayaran kami sa pamamagitan ng pagpunta sa bilangguan, sabi ni Michael. Dapat pagbayaran mo ang kasalanan mo. Sabay-sabay na umawit ang iba. Sa pagkakataong ito, may valid na dahilan para ipadala nila si Levi sa bilangguan. Ngumisi si Levi, sino ang mga ngahas na pigilan ako kung aalis ako dito? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 675. Nagulat ang mga Jones sa mabangis na tono ni Levi. How dare you use such a arrogant tone when you talk to us? Kami ay isa sa mga maharlikang pamilya. Ano sa tingin mo ay makakalaban mo kami? Ngumuso si Wallace. Nagtawanan ang mga Jones. Kami ay walang talo sa South City. Maging ang pamilya Gates at ang pamilyang Caesar ay kailangang sumunod sa amin. Hindi pinansin ang mga Jones, hinawakan niya ang kamay ni Mia at sinabing, nangako akong paprotektahan ka, Mia. Sumama ka sa akin. Ano? Ilang sandali pa ay nakabawi si Mia sa pagkatulala. Hindi pwede, Levi. Kailangan kong makulong. Levi scoffed, hindi ako papayag na mangyari yon.
Bakit hindi sila mismo ang pumunta sa bilangguan? Anong ibig mong sabihin, Levi Garrison? Kailan ka nagkaroon ng lakas ng loob na tanungin ang aming mga desisyon? Ibinoto namin si Mia na makulong bilang parusa niya. Nagsisilbi sa kanya ng karapatan sa pagsuwi sa mga tuntunin ng ating pamilya. Sinubukan ng mga Jones na gawing makatwiran ang desisyon. Unang-una, hindi sa akin ang rule ng pamilya mo dahil hindi ako kasama sa inyo. Pangalawa, hindi ako papayag na saktan ka ni Mia. Kapatid ko siya. Hinawakan ni Levi si Mia at naglakad palayo. Ihinto ang mga ito. Sa sandaling ibinigay ni Wallace ang utos, maraming lalaki ang sumulong upang harangan si Levi. Sa loob ng ilang minuto, pinalipad ni Levi ang lahat ng lalaki sa silid gamit ang kanyang malakas na sampal. Ang mga Jones ay sama-samang huminga sa takot. Siya ay isang martial arts expert. Sa paggunita sa dati niyang pagkikita kay Levi, sumigaw si Wales, "Lolo, sanay na siya. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Sakupin mo siya." Utos ni Michael. Isang grupo ng mga dalubhasa sa martial arts ang tumalon at pinalibutan si Levi. Sila ang lihim na sandata ng mga maharlikang pamilya at hindi iyon isang bagay na maaaring labanan ng ibang mga kilalang pamilya. Tingnan natin kung makakatakas pa siya ng bali ang mga paa niya. Napangisi si Wallace. Oo, hindi na siya makakatakas pagkatapos nito. Pumayag naman si Michael. Biglang sumigaw ang isang lalaking nakasuot ng gintong mga salamin, "Pare, hindi." Ang lalaki, si Dustin Jones, ay isa sa mga tiyuhin ni Levi. Mabuti ang pakikitungo niya kay Emma, ang ina ni Levi. "Pare, ang dami na naming utang kay Emma. Hindi natin kayang maging ganito kalupit sa anak niya ngayon." Pangungumbinsi ni Dustin. "Tama siya, Ama. Magagamit natin siya bilang scapegoat sa halip na i-disable siya." Tumanggo si Ella Jones, ang tiyahin ni Levi. Nag-alinlangan si Michael. "Well, parusahan mo siya, Ama. Ang isang mayabang na imbecile na tulad niya ay hindi karapat-dapat na iligtas." Sigaw ni Wallace at ng ilan pa. Bamulong ang mayordoma ni Michael sa kanyang tenga. "Sir, sa tingin ko ay hindi ito magiging maganda sa atin kung ang mga salita ay lumabas. Hindi namin kailangang pumunta sa malayo para panatilihin silang nakakulong. Baka masira ang reputasyon natin." "Lolo, sa tingin ko tama siya. Bakit kailangan nating matakot sa kanilang dalawa gayong makapangyarihan tayo? Magiging katatawanan tayo kung may makarinig nito." Dagdag ni Tyler. Sa wakas, nag-utos si Michael na umatras ang kanyang mga tauhan. "Ibilang mong swerte ka ngayon, Levi." Tumalsik si Michael, "Pinapabayaan ka lang namin dahil wala kang halaga sa amin. Subukan ang anumang nakakatawa at ikukulong kita ng totoo." Pagkaalis ni Levi, nag-utos si Michael, "San Ino, bantayan mo sila." Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 676. Ang silhwete ng isang tao ay gumuhit sa buong silid sa sandaling ibinigay ni Michael ang kanyang order. Siya ay walang iba kundi si Shadow, ang pinakamakapangyarihang martial arts expert sa pamilya Jones. Isang eksperto sa assassination at stealth, walang sino man ang magkakaroon ng oras upang ipagtanggol ang kanilang sarili kapag siya ay tumama. Kahit isang bala ay hindi makapinsala sa kanya kung mabilis siyang kumilos. Si Wallace ay nakadama ng katiyakan sa Shadow na namamahala sa pagsubaybay sa mga aksyon ni Levi. Maaaring lumitaw ang anino kahit saan nang walang nakakapansin sa kanya. Hindi makakalayo sina Levi at Mia kapag nag-espiya siya sa kanila. Ang mga Joneses exclaimed confidently. Nang nasa kalagitnaan na ng daan sina Levi at Mia, napansin ni Levi na may sumusunod sa kanila. Huminga siya ng malalim, "Ha? Sa tingin nila, tanga ako." Kahit na ang pinakamahusay na martial art expert ng pamilya Jones ay hindi siya kayang linlangan. "Anino? Anong biro?" Inayos ni Levi si Mia na manatili sa Morris Group kasama si Zoe pansamantala. Dahil alam niyang si Mia lang ang kamag-anak na may mabuting pakikitungo kay Levi, minahal siya ni Zoe. "Mia, si Zoe na ang bahala sa'yo simula ngayon." Bagamat pinakitunguhan ni Zoe ng mabait si Mia, hindi niya kayang mag-ipon ng anumang kagalakan sa pagkakaalam na hindi nila matatakasan ni Levi ang kanilang kapalaran. Ipapadala pa rin sila sa bilangguan sa Orion Tunnel sa loob ng ilang araw. Samantala,
Sinusumpa ng mga Jones si Levi sa Jones residence nang tumawag si Michael sa telepono mula sa warlord, si Elijah. Si Michael ay lumipat sa isang magalang na tono, "Paano kita matutulungan, aking Panginoon? Naihanda mo na ba ang pera?" Tanong ni Elijah. "Oo, handa na ang 50 bilyon. At pinili mo ba kung sino ang makukulong sa ngalan ng iyong pamilya? Sana wag kang sumubok ng kahit anong nakakatawa sa akin. Nilinaw ko na ang parusa mo sa paglabag sa aking mga alituntunin ay ang magpadala ng hindi bababa sa 2 sa iyong direktang mga inapo sa kulungan." Matigas na tanong ni Elijah. "Kung nais mo, aking Panginoon. Mabuti. Ako mismo ang pupunta sa Erodia para kunin ang pera at kunin ang 2 sa mga inapo mo. O, sasama ka. Pagkatapos ay hihintayin namin ang iyong pagdating." Kuwit. Pagkababa ni Elijah, napabuntong hininga si Michael. "Ano ito?" tanong ng lahat. Namutla ang mukha ni Michael bago niya inihayag, "Elijah, personal na darating ang warlord sa Erodia." Ang pagdating ni Elijah ay nangangahulugan na ang kapalaran ng mga Jones ay sumailalim sa mas maraming mga variable. Paano kung magbago ang isip ni Elijah at humingi ng mas matinding parusa? Bukod pa riyan, kailangan nilang tiyakin na hindi makakatakas sina Levi at Mia. Ano? Darating ang Demon King. Namutla ang lahat sa takot sa pag-iisip sa paparating na presensya ng walang awan na warlord sa Erodia dahil hindi siya isang taong magugulo. Ang sinumang maglakas loob na hamanin siya ay haantong sa pagpatay sa kanilang buong pamilya o ang mga kababaihan sa kanilang mga pamilya ay ibinenta bilang mga alipin at patutot. Kahit ang pamilyang Jones, isa sa pinakadakilang pamilya ng hari, ay hindi makatakas sa galit ni Elijah. Nagkamali sila na masaktan si Elijah sa business trip nila sa Orion Tana kanina. Kung magpasya silang lumaban, mapupunta lamang sila sa isang bigong negosyo at paghihiganti ng warlord, na malamang ay isang masaker na binubuo ng daan-daang mga asasin. Hindi makayanan ng mga Jones ang malalang kahihinatnan ng pagsuway muli kay Elijah. Kung gayon, dapat nating bantayan sina Levi at Mia. Hindi natin sila hahayaang makatakas. Sa sinabi nito, inutusan ng mga Jones ang 3 pang eksperto sa martial arts na subaybayan sina Levi at Mia. Mas madaling mahuli sila sa oras na dumating si Elias. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 677. Habang nagdurusa si Mia sa mga sumunod na araw, medyo nakaka-relax si Levi dahil wala siyang pakialam sa mga Jones. Makalipas ang 4 na araw, dumating si Elijah sa South City na may mga sasakyang armado ng mga armas. Bagamat siya ang warlord ng Orion Tana, sinubukan niyang maging low profile dahil nasa ibang teritoryo siya, ang Erodia. Nang makarating ang fleet ng mga sasakyan sa Sapphire Villa, pinangunahan ni Michael ang kanyang mga miyembro ng pamilya upang salubungin si Elijah sa harap ng pintuan. Sa kaibuturan, kinabahan ang lahat nang makita ang walang awa na warlord sa harapan nila. Agad na utos ni Michael, "Sabihin mo kay Shadow na dalhin si Mia dito ngayon. Sabihin mo kung tumanggi siya, ipapakulong ko ang mga magulang niya." Hindi nagtagal, dumating si Elijah kasama ang 200 armadong bodyguard na nakapalibot sa kanya. Nagkaroon siya ng maraming galos na nagpahusay sa kanyang mabangis na hitsura at isang tabako sa kanyang bibig. Ang napakalaking kayamanan ni Elias ay nagbigay daan sa kanya upang makakuha ng isang hukbo ng 100,000 sundalo na may mahusay na kagamitan sa pinakakakilakilabot na mga sandata. Isang maling salita mula sa mga Jones at makikita nila ang kanilang sarili sa awan ng mga armas na iyon. Ang kahangahangang paraan ni Elijah ay sapat na nakakatakot para matakot ang mga Jones. Habang pinagmamasdan niya ang mga Joneses, tumayo si Michael at binati, "Welcome to Erodia, my lord." Ang adjutant ni Elijah ay nagulat, "Sir, ito si Michael Jones, pinuno ng pamilyang Jones." "Ikaw," ang sigaw ni Elijah sa kanyang malalim na boses, "ikaw ang nanghimasok sa aking teritoryo sa karumal-dumal mong negosyo. How dare you tell me at saktan ang mga sundalo ko?" Natigilan ang lahat sa pwesto. "Aking Panginoon, natatakot ako na ang lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan." Nagmadali si Michael para sa mga salita. "Bueno, dahil handa kang humingi ng tawad, hahayaan ko na ang bagay na ito kung magdadagdag ka pa ng 50 bilyon, pagtatapos ni Elijah." Ano? Sabay-sabay na hingal ang lahat.
Ito ay ganap na isang daylight robbery. Iyan ay 100 bilyon sa kabuuan. Maaaring hindi na makabangon ang aming pamilya sa dagok na ito. Sa katunayan, inihanda ng mga Jones ang kanilang sarili para sa mas nakakatakot na balita, ngunit hindi nila inaasahan na si Elijah ay magiging napakalupit at tuso. Napangiti si Elijah, problema ba iyon? Mayroon akong 30,000 lalaki na naka-standby hindi kalayuan sa Southampton. Maniwala ka sa akin, sila ay napaka-impulsive. Hindi ko masisiguro sa iyo ang kaligtasan mo kapag nalaman nilang lumalaban ka na naman sa akin, pananakot niya. Namutla ang mag-asawang Jones nang mapagtanto nila na si Elijah ay nagbabanta na sisirain ang kanilang pamilya kapag hindi sila pumayag sa kanyang mga kondisyon. Alam na hindi sila magkakaroon ng pagkakataon laban kay Elijah, sa wakas ay sumuko si Michael. Walang paraan na kakalabanin ka namin, Panginoon ko. Habang ipinakita ni Michael si Elijah sa Sapphire Villa, na kumpleto ng iba pang mga Jones ang 100 bilyong transaksyon. Ihanda mo ang 10 bilanggo. Ako ay malapit nang umalis. Utos ni Elijah. Sa kabila ng pagiging malupit, hindi siya naglakas loob na patagilan ang kanyang pananatili sa Erudia. Binalak niyang bumalik sa kanyang teritoryo kapag nakuha na niya ang kanyang pinanggalingan. Walang problema. Inutusan ni Michael ang kanyang mga nasasakupan na hulihin sina Levi at Mia. Hindi nagtagal, pinalibutan sina Levi at Mia ng mga tauhan ni Michael. Sumama ka sa amin, Ms. Jones. Nandito na ang warlord. Kailangang makulong ang mga magulang mo kapag hindi ka nagpakita. Nagpanik si Mia. Levi, kailangan ko nang umalis. Hinaplos ng bahagya ni Levi ang kanyang ulo. Sige, sasama ako sa iyo. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 678. Si Levi ay walang pakialam noon. Gayunpaman, nang mabalitaan niyang nasa South City si Elias, nagalit siya. Paano natin hahayaan ang baliw na warlord na ito na gumawa ng kalituhan ayon sa gusto niya sa Erudia? May death wish ba siya? Ano? Bulalas ni Mia. Mukhang nagulat din ang mga bodyguard dahil wala ni isa sa kanila ang nag-isip na sasama si Levi kay Mia. Samantala, sa Sapphire Villa, mukhang nagniningning si Elijah sa matagumpay na paglipat ng 100 bilyon sa kanyang account, ngunit talagang nag-aalala siya dahil ang Erudia ay isang mapanganib na lugar para sa mga mersenaryong tulad niya. Magkakaroon siya ng problema kung matuklasan ng militar ang kanyang presensya sa South City. Gayunpaman, handa siyang makipagsapalaran upang makakuha ng dagdag na 50 bilyon. Nasaan sila? Dalhin mo sila sa akin dali. Pagpupumilit niya. Hindi nagtagal, si Levi, Mia, at 8 iba pang Jones ay ipinadala kay Elijah. Napangiti si Michael at ilang iba pa nang makitang sumuko si Levi. Siguradong natauhan na siya sa wakas. Kahit kailan ay hindi niya magagawang labanan ang ating mga lalaki. Nagningning ang pagnanasa sa mga mata ni Elijah nang matitigan niya si Mia. Nang masigurado niya ang pagkakakilanlan ni Levi at Mia, tumanggaw siya ng buong kasiyahan. Mabuti, sakupin sila. Si Michael at ang iba pa ay naglakas loob lamang na huminga ng maluwag pagkatapos na umalis si Elijah at ang kanyang mga sundalo sa Sapphire Villa. Maaaring 50 bilyon ang nawala sa atin ngayon, ngunit sa wakas ay malaya na tayo sa mas maraming problema. Ang tanging bagay na ikinagagalit ng mga Jones ay ang pera. Maliban sa mga magulang ni Mia, walang sino man sa kanila ang walang pakialam sa kapalaran ng mga Jones na banihag ni Elijah. Tanging ang mga magulang ni Mia ang umiiyak. Paano ka naging walang awa, Dad? Mga apo mo sila. Nag-iyakan ang mga magulang ni Mia sa pag-iisip na hindi na muling makikita si Mia. Huwag kang ang crybaby. Dapat silang ipagmalaki na makapag-ambag sa pamilya. Ito ay isang kaluwalhatian sa habang buhay. Sinabi ni Michael na parang isang marangal ang desisyon niyang paalisin sina Levi at Mia. Sa kabilang banda, inutusan ni Elias ang kanyang mga tauhan na pabilisin. Ang pag-alis kaagad kay Erudia ang tanging paraan upang maiwasan ang mga posibleng panganib at maibsan ang kanyang tensyon. Pumwesto sa harap ng mga bihag, nanunuya siya, lahat kayo ay sa akin mula ngayon. Si Mia at ang iba ay natakot at nag-iwas ng tingin kay Elijah maliban kay Levi. Siya lang ang matapang na tumitig sa mga mata ng warlord. Naguluhan si Elijah sa pagiging mahinahon ni Levi. Ikaw, hindi ka natatakot sa akin? Nagtatakang tanong niya.
Isang tawa ang kumawala sa bibig ni Levi. Bakit naman ako matatakot sa'yo? Siyempre dapat ikaw. Ang mga Jones ay laging naduduwag kapag nasa paligid ko sila. Tingnan mo sila. Tinuro niya si Mia at ang iba pang nanginginig sa takot. Hindi ka ba talaga natatakot sa akin? Tanong ulit ni Elijah. Hindi ako kailanman natatakot sa iba. Sa halip, dapat matakot ang lahat sa akin, tumawa si Levi. Ha, sinasabi mo bang dapat akong matakot sa iyo? Ngumuso si Elijah. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 679. Seryosong tumango si Levi. Maaari kang umihi sa iyong pantalon sa takot kung ibunyag ko ang aking pagkakakilanlan. Ha 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 ha. Si Elijah ang pinakamalakas na tumawa sa lahat ng tumawa dahil sa akala niya ay masyadong katawa-tawa ang paniwala. Ano kaya ang kayang gawin ni Levi noong siya ay isa lamang na ipinakita ng mga Jones bilang mga bihag? Kahit na ang kakilakilabot na si Michael Jones ay kailangang sumunod sa kanya at bigyan siya ng 100 bilyon. Ito ay kabalbalan. Hinatak ni Mia ang manggas ni Levi para hudyat na tumigil na siya sa pagsasalita dahil ayaw niyang madamay siya kay Elijah. Nakangiting sinabi ni Levi, ang iyong mabilis na pag-alis ay nagpapakita na ikaw ay natatakot. Ano? Saglit na napaatras si Elijah dahil hindi niya inaasahan na mababasa ni Levi ang kanyang takot. Paano niya nalaman? Hindi siya ordinaryong tao. Takot ako. Imposible yan. Itinanggi ni Elijah. You sneak into Erudia when you clearly know na bawal ang mga mersenaryo dito, di ba? Hindi ka ba natatakot na marinig ito ng militar? Binomba ni Levi si Elijah sa kanyang mga kahinaan. Natakot pala ang warlord sa mga sundalo ng Erudia dahil muntik na itong mamatay sa kamay nila ilang taon na ang nakararaan. Imposible yan. Hindi ako pupunta sa Erudia kung natatakot ako. Bale, mayroon akong 100,000 sundalo sa aking utos. Kung may dapat matakot, dapat ay ang mga sundalo ng Erudia. Pagmamayabang ni Elijah. Tinuya ni Levi, naisip mo na ba ang posibilidad na alam ng militar ang iyong panghihimasok? Pakiramdam ni Elijah ay nablangko ang isip niya nang marinig niya si Levi. Unti-unting napagtanto na hindi niya napapansin ang isang seryosong problema, siya naman ang namutla at nanginginig. Minamaliit ko siguro si Erudia. Dapat ay nakita ko itong kain na hinala ng walang hamarang sa aking fleet ng mga sasakyan. Nakakatawa. Hindi tayo matutuklasan dahil lahat ng tauhan ko ay bihasa sa pagnanakaw. Si Elias ay gumawa ng isa pang pagtatangka upang pagtakpan ang kanyang takot. Matapos bigyan ng huling tingin si Levi, humakbang siya sa harapan at inutusan ang kanyang driver na pindutin ang accelerator at manatiling alerto sa paligid. Pakakawalan muna kita. Kapag nakarating na tayo sa Orion Tunnel, titingnan ko kung makakapaglabas ka pa ng kalokohan kapag sinubukan ko ang pinakamalupit na pagpapahirap sa iyo. Banta ni Elijah kay Levi. Aasahan ko ito, mahinahong sagot ni Levi. Naging maayos ang kanilang paglalakbay sa unang 3 oras. Nang sa wakas ay marating nila ang isang tagong landing sa kakahuyan, naramdaman ni Elijah ang pag-angat ng bigat sa kanyang mga balikat. Mayroong 12 ng mga helicopter na naghihintay sa landing upang lumipad. Wala naman siguro akong inaalala dahil sa tanggang lalaking iyon. Hindi kami napansin ng mga sundalo ni Erudia. Nakahinga naman ng maluwag si Elijah. Gayunpaman, narinig ang boses ni Levi mula sa likod ng sasakyan. Binibigyan kita ng huling pagkakataon na isuko ang iyong sarili, Elijah. Hindi ka na makakahingi ng awa mamaya. Ano ba ang daldal mo? Puputukan ko yang bibig mo kapag pinagpatuloy mo yang kalokohan mo. Galit na sigaw ni Elijah. Pagkababa pa lang nila sa mga sasakyan at patungo sa mga helicopter, may nangyaring hindi inaasahan. Aray! Galit na takot na tumingin sa paligid si Elijah habang umaalingaw-ngaw ang huni ng mga lobo sa kakahuyan. 18 lobo na may mga sakay ang lumitaw sa tuktok ng burol sa tapat nila. Ito ay ang Cavalry Regiment. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 700. Ano ang? Nagulat ang mga tauhan ni Elias sa eksena. Hindi pa sila nakakita ng napakalaking lobo na may purong puting balahibo na naglalabas ng mga mapanganib na aura. Hindi rin sila nakakita ng mga nakasakay sa mga lobo na nilagyan ng tradisyonal na mga busog, modernong baril, at mga granada sa parehong oras.
Muling lumitaw sa kagubatan ang cavalry regiment na dating bangungot ng halos lahat ng mga kalaban sa larangan ng digmaan. Bagamat nalampasan ni Elijah ang cavalry regiment ng daan-daang mga lalaki, sila ay na-freeze sa pamamagitan ng kanilang commanding aura. Lahat ng mersenaryo na pumupunta sa Erudia nang walang pahintulot ay mamamatay. Muntik nang matamba si Elijah sa lupa dahil bumigay ang kanyang mga tuhod nang sumigaw ang isa sa mga kabalyero. Nang mamataan niya ang 5 iba pang lalaki na lumalabas sa gilid ng kanyang mga mata, pinagpawisan siya ng malamig nang mamulat siya ng realisasyon. Array. Sinimulan ng cavalry regiment ang kanilang pag-atake at mabilis na bumaba mula sa mga burol. Sa isang kisap mata, isinara nila ang distansyang mahigit 100 metro. Clop, bang, arg. Kung saan nagtagpo ang kanilang mga landas, ang mga tauhan ni Elias ay bumagsak sa lupa at patay. Mabangis na lumaban ang cavalry regiment. Di nagtagal, karamihan sa 100 mahusay na sinanay na mga sundalo ni Elijah ay naging tambak ng mga bangkay. Sinubukan ng iba sa kanila na tumakas, ngunit ilang segundo lang ay naabutan na sila ng cavalry regiment. Si Elijah at ang kanyang mga tauhan ay ganap na nadurog ng hindi magagapi na cavalry regiment sa loob ng hindi hihigit sa 2 minuto. Ngayon, ang natitira ay nakaluhod sa lupa at isinusuko ang kanilang mga sarili. Ito ang pinaka-nakakatakot na labanan na kanilang naranasan dahil ang cavalry regiment ay tila immune sa mga bala. Samantala, napaluhod si Elijah nang tumayo sa harapan niya ang 5 lalaking nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata 2 minuto na ang nakakaraan. Gaya ng hula ni Levi, binasa ni Elijah ang sarili. Hinding-hindi niya makakalimutan ang mga lalaking ito sa kanyang harapan na halos lipulin ang kanyang tropa 3 taon na ang nakakaraan. Ang iba pang 11 mersenaryong tropa ay nawasak sa parehong nakatakdang gabi dahil nakatagpo sila ng hindi matatalo na Iron Brigade sa Erudia. Hindi inaasahan ni Elijah na mahahanap niya ang kanyang sarili sa awan ng 5 Great Wars Regiment, na naging mga pinuno muli ng Iron Brigade. Ang 18 sakay kaya ay ang maalamat na Cavalry Regiment. Nauutol lang si Elijah dahil sa sobrang takot niya. How dare you come to Erudia? Pagod ka na bang mabuhay, Elijah? Malamig na nguya si Asher Dragon. Humalaklak si White Tiger, sisirain ko ba ang hukbo mo sa Orion Tana ngayon? Hindi. Pakiusap huwag. It's all a misunderstanding, nakakabaliw na makitang parang bata ang dating mayabang na warlord. Sigurado ako sa iyo, ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Nandito lang kami para ayusin ang mga personal na bagay. Wala kaming ginawang masama kay Erudia. Dahil nag-iisang lalaking hindi natakot sa takot, nagmamadaling nagpaliwanag ang adjutant ni Elijah. Oo, nagkakamali ka. Wala kaming ginawang gulo kay Erudia. Hindi namin pinangarap na gawin iyon. Umiyak si Elijah. Napangisi lang si Asher Dragon, sigurado ka ba? Alam mo ba kung sino ang nahuli mo? Biglang naging matigas ang tono niya. Pakiramdam ni Elijah ay nadudurog ang kanyang isipan habang iniisip ang isang tao. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 701. Levi, marami siyang sinabi sa akin kanina. Sinabi niya na ang iba ay natatakot sa kanya at na kung hindi ako nakaluhod noon, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon sa darating. Sinabi rin niya na makiusap ako para sa aking buhay kapag nalaman ko ang tungkol sa kanyang pagkatao. Huwag sabihin sa akin. Hindi ito maaaring magkataon lamang. Pakiramdam ni Elijah ay sasabog na ang kanyang ulo sa sobrang dami ng impormasyon. Kung siya talaga yung lalaking yon, toast ako. Nawalan ako ng buhay sa halagang 50 bilyon lamang. Hindi ito katumbas ng halaga. Hindi katumbas ng halaga. Bumaba si Levi sa kotse, kahit na pinayuhan siya ni Mia na huwag itong gawin dahil mapanganib ito. Sa sandaling dumating si Levi, si Asher Dragon at ang iba pa sa 5 Great Wars Regiment ay nagkaroon ng solemna na ekspresyon. Maging ang 18 White Wolves ng Cavalry Regiment ay nagpatira pa sa harap ni Levi. Pagbati, Diyos ng digmaan. Sabay-sabay na nag-echo ang 12 ng lalaki. Kuwit. Halos mahimatay si Elijah sa narinig niya. This is the one time na sana hindi ko nahulaan ng tama. Si Levi talaga tong lalaking to. Tama ang sinabi niya na matatakot ako sa labas ng utak ko. Kahit sino sa mundo ay gagawin. Sampal.
Sinampal ng Asher Dragon si Elijah sa mukha, na nagpabalik sa kanyang katinuan. Bam! 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 Napaluhod si Elijah at paulit-ulit na iniyuko ang kanyang ulo sa lupa bilang pagpipitagan. Dumudugo ang noo niya sa sobrang lakas ng pagkakatama niya sa lupa, pero hindi siya tumigil. Tama na sa ngayon. Una, ang lakas ng loob mong tumuntong kay Herodia. Ngumisi si Levi. 2. Nanginginig si Elijah at nawalan ng masabi. Maaari kitang bigyan ng pangalawang pagkakataon. Gayunpaman, kailangan mong magbayad ng malaking halaga para masigurado kung natutunan mo ang iyong leksyon. Alok ni Levi. Talaga, muling nabuhay ang pag-asa sa mga mata ni Elijah. Bigyan mo ako ng 300 bilyon. Ililibre ko ang buhay mo sa halagang iyon. Deklara ni Levi habang nakataas ang 3 daliri. Ha! Natigilan si Elijah. Kasama ang 100 bilyong ibinayad sa kanya ng pamilyang Jones, ang kanyang kabuuang halaga ay 400 bilyon lamang. Gayunpaman, kailangan niyang itapon ang 300 bilyon. Ito ay katulad ng pagsira sa kanya sa pananalapi, ngunit wala siyang pagpipilian. Hanggat siya ay nabubuhay, magkakaroon siya ng pagkakataon na makaipon ng isa pang 300 bilyong balang araw. Salamat sa pagligtas sa aking buhay, Diyos ng digmaan. Bulalas ni Elijah habang nakayuko ang ulo. Sa tulong ng Phoenix, ang 300 bilyon ay nailipat mula sa account ni Elijah kay Levi sa isang iglap. Sige, medyo marami na kaming ginagawang kawanggawa sa Quebec kamakailan. Gamitin natin itong 300 bilyon para sa negosyo at pamumuhunan sa halip. Sigurado akong sasalubungin ng Quebec ang tumaas na pamumuhunan. Pagkatapos ay inutusan ni Levi si Tim na gamitin ang 300 bilyon upang mamuhunan sa muling pagpapaunlad ng Quebec. Ibalik ang iba sa kanila sa pamilya Jones at umalis. Utos ni Levi. Nagmamadaling sinunod ni Elijah ang kanyang utos at dinala ang mga nakaligtas, gayon din si Mia at ang iba pang mga hostage, pabalik sa pamilya Jones. Arg, dapat pala hindi na lang ako sumama. Love ang buong sahig dito sa Herodia. Ang paglalakbay na ito ay halos magbuwis ng aking buhay, at kailangan kong magbayad ng isang buong 300 bilyon para dito. Sayang naman. Samantala, sa Sapphire Villa, nang mag-impake na ang pamilya Jones at babalik na sana sa Southampton, maraming sasakyan ang dumating sa gate. Masamang balita, nakabalik na si Elijah. May nag-alerto sa buong pamilyang Jones, na nagpasindek sa kanila. Halos mahimatay si Michael sa narinig niya. Ang katotohanan na bumalik si Elias ay nangangahulugan na siya ay dumating upang gumawa ng higit na hindi makatwirang mga kahilingan. Ang gaaman ng kapwa. Sa kasamaang palad, ang pamilya Jones ay wala sa posisyon na makipagtawaran. Arg, sayang naman. Dinala ni Michael ang natitirang bahagi ng pamilya Jones upang salubungin si Elijah sa pintuan. Nang bumaba si Elijah sa sasakyan, natulala ang pamilya Jones. Hindi nila inaasahan na lumuhad siya sa harap nila. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 702. Maging ang mga general at tauhan ni Elias ay lumuhad sa harap nila. Natigilan ang pamilya Jones sa nakita at gulat na napatingin sa kanila. Ano ang nangyayari? Anong meron kay Elijah? Huwag po sanang gawin ito, Panginoon. Ang pamilya Jones ay hindi karapat-dapat dito. Bulalas ni Michael. Halos mapaluhod siya sa nakita niya. Ano sa lupa ang ibig sabihin nito ni Elias? Ito ba ay isa pang bitag? Ginoo. Jones, nagkamali ako. Ito ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Pumunta ako dito para humingi ng tawad at ibalik ang mga hostage. Nagtaas ng kamay si Elijah at pinakawalan ng mga tauhan niya si Mia at ang iba pa. Natigilan si Mia at ang iba pang bihag. Buong oras na silang nasa sasakyan, walang alam sa nangyayari sa labas. Nang makalabas sila, napagtanto nila na pinabalik sila sa pamilyang Jones. Ano ang nangyayari? Nasaan si Levi? Saan siya nagpunta pagkababa niya ng sasakyan? Nasa panganib ba siya? Nag-aalala si Mia para sa kanyang kaligtasan. Ano ang nangyayari? Panginoon, maaari mo bang ipaliwanag ang lahat ng ito? Natatakot akong hindi ko maintindihan ang nangyayari, tanong ni Michael. Ang iba pa sa pamilyang Jones ay pare-parehong nataranta. Ano ang nangyayari? Hindi lang ibinalik ni Elijah ang mga hostage, kundi lumuhad din siya para humingi ng tawad sa amin.
Natarante sila sa biglang pagbabago ng mga pangyayari. Masyado akong mayabang at pinarusahan ako ng isang tao habang namumuno sa buong Erudia. Napabuntong hininga si Elijah. Sa hinaharap, hindi ko hihigpitan ang pamilya Jones na magnegosyo sa aking lugar. Sa katunayan, kung mayroon kang anumang kailangan mo ng tulong, huwag mag-atubiling hanapin ako. Mangyaring makipag-usap sa lalaking iyon upang ako ay mabuhay, pagsusumamo ni Elijah habang siya ay nakaluhod. Kahit pabitiwan ako ni Levi sa pagkakataong ito, hindi siya magiging madali kung masaktan ko pa siya. Kailangan kong makuha ang kanyang lolo na magbigay ng magandang salita para sa akin. WHO. Natatakot akong mawala mo ako dito, tanong ni Michael. Ang iba ay pare-parehong nataranta. Sino kaya ang matatakot ni Elijah? Nag-e-exist ba ang ganyang tao? Ginoo, Jones, hindi mo kailangang ilihim ito sa akin. Sa pagkakataong ito, ang Diyos ng digmaan ang sumulong upang tulungan ang pamilyang Jones. Ilang daan-daang mga tauhan ko ang namatay at ako ay halos napilayan din. Patawarin mo ako, Mr. Jones. Hindi ko alam na ang pamilyang Jones ay napakalapit sa Diyos ng digmaan. Kung hindi, hinding-hindi ako maglalakas loob na magpatong ng kamay sa pamilyang Jones. Sigaw ni Elijah. Hindi niya inaasahan na si Michael ang lolo ng Diyos ng digmaan. Diyos ng digmaan. Ibig mong sabihin ang lubos na iginagalang na tao sa Erudia, ang Diyos ng digmaan. Tanong ni Michael. Tama iyan. Lahat ay may takot sa Diyos ng digmaan sa buong lupain. Aking Panginoon, sinasabi mo ba na ang pamilya Jones ay may koneksyon sa Diyos ng digmaan? Inulit ni Michael ang tanong niya. Tama iyan. Personal na bumaba ang God of War at pinakilos pa ang 5 Great Wars Regiment at ang Cavalry Regiment. Naranasan ko ang takot sa buhay ko. Paliwanag ni Elijah. Bakit hindi natin alam ang tungkol dito? Nagkatitigan ang pamilya Jones sa gulat. Kailan pa tayo nakakilala ng may kaugnayan sa God of War? Sige, Mr. Jones, aalis na ako ngayong naibalik ko na ang mga hostage. Baka anumang oras ay dadating siya sa akin. Dinala ni Elias ang kanyang mga tauhan at naghanda na umalis. Sandali lang, Panginoon. Maaari mo bang sabihin sa amin kung paano nauugnay sa amin ang Diyos ng digmaan? Tanong ni Michael. Tama iyan. Sabihin mo sa amin, Panginoon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 703. Natigilan si Elijah. Ipinapalagay niya na alam ni Michael at ng iba pa ang pagkakakilanlan ni Levi at naglalaro silang tanga, ngunit iba ang ipinakita ng kanilang mga aksyon. Tama iyan. Ang kanyang pagkakakilanlan ay isang lihim ng estado. Hindi naman nakakapagtaka kung hindi ito malalaman ng kanyang pamilya. Hindi rin naman ako ang magpapalam sa kanila. Ilalagay ko lang ito sa paraang ito ang Diyos ng digmaan ay may malapit na kaugnayan sa pamilyang Jones at patuloy na paprotektahan kahanggat handa kang tanggapin siya. Pagkatapos ay umalis si Elijah sa Sapphire Villa kasama ang kanyang mga tauhan. Tumakas siya kay Erudia, nag-aalalang magbago ang isip ni Levi. Totoo ba talaga na ang Diyos ng digmaan na tumalo sa 18 bansa at nagtagumpay sa bawat labanan ay may kaugnayan sa pamilyang Jones? Nanatiling nagdududa si Michael dito. Dapat lang. Tingnan mo kung gaano katikat si Elias. Sino pa kaya ito? Narinig ko na ang Diyos ng digmaan ay nagretiro na at kasalukuyang nasa Northampton, Kuwait. Ngunit paano nauugnay sa atin ang Diyos ng digmaan? Kumunat ang noo ni Michael. Lolo, nakalimutan mo si Uncle Anson. Paalala ni Tyler sa kanya. Si Michael ay may 7 anak, at ang kanyang bunsong anak na si Anson, ay sumapi sa sandatahang lakas sa murang edad. Parte daw siya ng Special Forces at nababalot ng lihim ang kanyang tungkulin. 5 taon na siyang hindi umuwi. Isang beses lang sa isang taon ang pinahintulutan niyang tawagan ang kanyang pamilya, karamihan ay para tiyakin sa kanila na siya ay buhay pa. Ang iba pa sa pamilya ay sumuko na kay Anson at hindi inaasahan na malaki ang kontribusyon niya sa pamilya. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na siya ay nauugnay sa Diyos ng digmaan. Ito ay talagang isang malaking sorpresa sa pamilya Jones. Tama iyan. Sinabi sa amin ni Anson noong nakaraang taon na bahagi siya ng Iron Brigade ng God of War. Hindi ko ito sinabi sa inyo dahil ito ay lihim ng estado.
Ang pagiging bahagi ng Iron Brigade ay nangangahulugan na direktang nag-uulat siya sa God of War. Baka general siya para sa lahat. Ang Diyos ng digmaan ay malamang na pumasok para sa kapakanan ni Ansem. Kung ang Diyos ng digmaan mismo ang tumulong kay Ansem, nangangahulugan ito na mayroon siyang napakataas na ranggo. Tuwang-tuwa si Michael nang maisip iyon. Ang pamilyang Jones ay ang Diyos ng digmaan bilang aming tagapagtaguyod. Sa wakas, oras na para bumangon ang pamilya Jones ngayon. Ang iba pa sa pamilyang Jones ay natuwa rin. Hindi nila inaasahan na tutulungan ng Diyos ng digmaan ng Erodia ang mga Jones. Ang Ansem ay ang pagmamalaki at kagalakan ng pamilya Jones. Kaya nating lahat na matuto mula sa kanya. Naghiyawan ang lahat. Sa kabilang banda, nanatiling may pag-aalinlangan si Mia. May mali, parang may kinalaman ito kay Levi. Nasaan si Levi? Tanong ni Michael. Malamang nakatakas siya sa kaguluhan. May nagmungkahi. Kinamura ni Wales, Mia, pagkatapos kung paano mo siya tretuhin bilang kamag-anak, tumakas siya sa harap ng panganib at iniwan ka. Hindi mo naiintindihan, sinubukang ipaliwanag ni Mia. Bawal ka na makihalubilo kay Levi. Kung hindi kita bibitawan. Nagbabala si Michael. Pagkatapos ay inutusan niya si Wallace. Ipaalam kay Levi na hindi na siya kilala ngayon. Ako, si Michael Jones, ay hindi kumikilala sa kanya bilang aking apo at hindi na siya pinapayagang tawagin ang kanyang sarili bilang bahagi ng pamilya Jones. Tumanggo si Wallace at ang iba, tama. Ngayong naayos na ang usapin kay Elijah, wala na siyang silbi sa atin. Hindi na namin hahayaang gamitin pa niya ang pangalan ng pamilyang Jones. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 704. 300 bilyon kapalit ng buhay ni Elijah. Masyadong maganda ang mood ni Levi. Para sa kanya, may mas malaking sorpresa. Naglagay si Elijah ng 30,000 sundalo para sa reinforcement sa labas ng dagat ng Southampton. Ito ay hindi lamang isang taktika upang takutin ang pamilya Jones, ngunit mayroon talagang 30,000 sundalo. Matapos ay lock ang target, pinamunuan ng 5 hari ng digmaan ang mga hayop at inatake ang mga tropa ni Elijah. Ito ay isang magandang pagkakataon upang tingnan ang pag-unlad ng mga hayop na nagsasanay sa loob ng 1 buwan. Sa ilalim ng pag-atake ng mga hayop, ang 30,000 sundalo ni Elias ay dinurog at kinailangang umatras. Ganyan kalakas ang mga hayop. Bawat isa sa kanila ay makapangyarihan kahit nag-iisa silang lumaban. Kaya naman, kapag pinagsama-sama sila, halos hindi sila matatalo. Manam, hindi masama ang resulta. Napangiti si Levi na may kasiyahan. Sa sandaling ito, ang mga Jones ay nang-ahas na hanapin siya. Anong gusto mo? Matigas ang mukha ni Levi. Nginisyan siya ni Wallace. Levi Garrison, pumunta ako para makita ka para sa 2 bagay. Una, nilabag mo ang rules ng pamilya natin. Hindi rin itutuloy ng mga Jones ang insidente ng Breaking the Fair Rule. Pangalawa, mula ngayon, wala kang anumang relasyon sa pamilyang Jones. Sana ay hindi mo ipagpatuloy ang paggamit ng pangalan ng mga Jones para sa iyong mga benepisyo. Kung hindi lang kailangan ng scapegoat, hinding-hindi nakilala ng mga Jones ang iyong pagkakakilanlan. Ngayong maayos na ang mga bagay-bagay, mas mabuting alam mo na kung saan ka nakatayo. Ang isang tulad mo ay hindi magkakaroon ng karapatang tumawid sa mga pintuan ng pamilya Jones. Sinasabi ko sa iyo ngayon, sinusuportahan ng Diyos ng digmaan ang ating pamilya. Lalong lalakas ang mga Jones, kaya ang mga basurang tulad mo ay hihilahin lamang pababa sa mga pamantayan ng mga Jones. Huwag na huwag isipin na tumuntong sa Jones residence, dahil hindi ka karapat-dapat. Kuwit, ang nakababatang Joneses ay ngumisi at ngumisi. Sa hinaharap, kung narinig kong muli mong ginagamit ang pangalan ng pamilyang Jones, dudurugin ko ang lahat ng mga paa mo. Markahan mo lang ang mga salita ko. Mahigpit siyang binalaan ni Wallace saka umalis kasama ang iba pang mga Jones. Nagkibit balikat si Levi. Napakabata. Si Zoe na nasa gilid, malinaw na nasaksihan ang lahat. Medyo nakakaawa si Levi. Sa wakas ay nakilala na niya ang kanyang mga kamag-anak, ngunit napakasama ng pakikitungo sa kanya. Darling, hindi mahalaga ang pagkakakilanlan na iyon, ano pa rin ang napakahusay sa mga Jones. Inalo ni Zoe si Levi. Tumanggo siya, oo, wala lang. Darling,
Huwag kang mag-alala, sa ating sama-samang pagsisikap, magkakaroon ng araw kung saan ang mga Jones ay titingin sa atin ng may inggit. Sobrang motivated si Zoe. Kailangan niyang bumawi at gawing kakaiba si Levi, higit pa sa mga Jones. Ngumiti si Levi. Si Honey ang pinaka nag-aalaga sa akin. Iwan mo sa akin. Ngayon man o sa hinaharap, ang mga Jones ay nakatadhana na hindi karapat-dapat. Ginawa ni Levi ang matapang na pahayag na ito ng may kumpiyansa. Ang hitsura ng pamilya Jones ay hindi kailanman nakaapekto kay Levi. Walang nangyari pagkatapos nilang umalis. Pagkaraan ng ilang araw, narating ni Levi ang South City Warzone. Si Kirin ay may ilang bagay na dapat talakayin sa kanya at maginhawang hiniling kay Levi na siyasatin ang mga hayop, sa kabila ng pagkaalam na 30,000 ng mga kawal ni Elias ay dinurog ng libo-libo lamang sa kanila. Binubuo sila ng mga individual na may mataas na kasanayan sa labanan at wastong sinanay. Kung ang kanilang mga taktika sa militar ay may pamantayan, ang mga hayop ay hindi mapipigilan. Nang makita ang lakas ng mga hayop sa pagsasanay, labis na nasisiyahan si Levi. Si Kirin ang pinakamahusay na tagapagturo ng militar ni Erudia. Kasama ng isang grupo ng mga elite na sundalo, ang chemistry ay wala sa mga chart. Ang mga hayop ang magiging pinaka-nakakatakot na rehimyento. Walang flaws. Ang kanilang mga ari-arian ay ipinapakita lahat. Ako ay labis na namangha. Pinuri sila ni Levi. Pero bakit ka nandito? Hindi naman pwedeng ako na lang ang mag-observe sa resulta ng training nila, diba? Tanong ni Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 706. Sabihin mo na, Tyler. Agad namang sumagot si Michael. Lolo, kung gusto nating pasalamatan ang Diyos ng digmaan, tiyak na tatanggihan niya ang anumang material na regalo. Gayunpaman, may mas magandang ideya akong ipahayag ang aming pasasalamat. Paano kung magtatayo tayo ng estatwa ng God of War sa South City para ipakita ang ating pasasalamat? Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Sa sandaling natapos ni Tyler ang kanyang pangungusap, nagsimulang pumalakpak ang lahat. Magandang ideya ang paggawa ng rebulto. As expected sa apo ko. Magandang ideya yan. Tumawa si Michael. Ang Diyos ng digmaan ay walang dahilan upang tanggihan sila kung itatayo nila siya ng isang rebulto niya. Higit pa rito, malalaman ng iba na ang mga relasyon sa pagitan ng mga Jones at ng Diyos ng digmaan ay mahigpit na liniting. Ito ay simpleng pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Dahil nakapagdesisyon na tayo, itatayo natin agad. Tyler, ikaw ang namamahala sa proyektong ito. Utos ni Michael. Ang mga Jones ay nagpapakita na ngayon ng kanilang pasasalamat sa Diyos ng digmaan na may mga nakatagong intensyon. Ama, ayon sa mga alingaw-ngaw, ang Western Region Commander-in-Chief, Ezra Williamson, ay darating sa South City. Paalam ni Wallace, pumunta ka. Dapat natin siyang tanggapin sa pangalan ng mga Jones. Ang taong tulad ni Ezra Williamson ay general ng Diyos ng digmaan. Kailangan natin siyang tanggapin ng may lubos na paggalang, at ipaabot ang mabuting kalooban sa Diyos ng digmaan. Muling nagdesisyon si Michael. Bagaman sikreto pa rin ang status ni Anson, feeling ko malapit ang rank niya kay Ezra Williamson. Si Anson ay maaaring maging isang commander-in-chief para sa isa sa 9 na warzone sa hinaharap. Tiyak na may mga inaasahan ang pamilya Jones. Gayunpaman, ang katotohanan ay madalas na malupit, si Ezra Williamson ay isang hari ng digmaan. Sa kabilang banda, si Anson Jones ay isa lamang first lieutenant. Ang dalawang ito ay magkahiwalay ng mundo. Kumalat na parang apoy ang balita ng pagbisita ni Ezra Williamson. Kahit si Silas Whitfield ay nakakuha ng balita. Pinuntahan ni Silas si Levi na medyo nahihiya. Sir, gusto ko pong mag-apply ng leave. Natigilan ito kay Levi. Si Silas ay isang matigas na tao, bakit siya mag-a-apply ng leave? Sir, makinig po kayo sa paliwanag ko. Hindi ba darating si Chief Williamson? Narinig na nating lahat ang balita, kaya ang ilan sa mga retiradong sundalo ay gustong makipagkita kay Chief Williamson. Magkakaroon ng war retirees gathering at hindi ko sila matatanggihan. Naipit si Silas sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar. Sige, walang problema. Ang iyong bakasyon ay naaprubahan. I will be around para walang dapat ipag-alala. Paniniguro ni Levi sa kanya. Salamat sir. Nagsulot si Silas.
Siya na siguro ang pinakamaswerteng bodyguard sa mundo sa napakasimpleng dahilan. Personal na tinakpan ng dakilang Diyos ng digmaan ng Erodia ang kanyang shift. Kung ang balitang ito ay ilalabas, ang buong mundo ay magugulat na hindi makapaniwala. Gayunpaman, ganoon ang mga bagay, at nangyari ito. Walang magawang tumawa si Levi. Narito ang punk na ito para manghiram ng mga sundalo ngunit nagdulot siya ng malaking kaguluhan. Mas malaki pa ang ginawa niya kaysa sa akin. Dapat siyang kumuha ng isang pahina sa libro ni Percy. Noong nakaraan, nang bumalik si Levi sa Northampton, nagdala siya ng daan-daang fighter jet at 100,000 sundalo para sa isang dahilan. Ito ay upang magpadala ng mensahe sa ibang mga bansa upang ipakita na hindi umalis si Levi sa kanyang pwesto kundi bumisita lamang sa kanyang bayan. Ito ay upang ipahayag sa ibang mga bansa na siya pa rin ang Diyos ng digmaan ng Erodia. Kasabay nito, ang ibang mga bansa o puwersa na naglalayong gumawa ng hakbang ay nanatili at tumigil sa pagkukunwari ng pag-iisip na maglunsad ng pag-atake kay Erodia. Hindi nagustuhan ni Levi ang ganoong engrandi at maluho na pasukan. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi gawin iyon sa paraang iyon. Kakaalis lang ni Silas ng personal na bumisita ang sekretarya ni Tim na si Sean. Mr. Garrison, pinadala ako ni Mr. Cronin para makita ka. May gusto siyang pag-usapan. Bahagyang nanginig si Sean sa sinabi niya. Anong problema? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 705. Napabuntong hininga si Kirin. Hindi ko alam kung paano nalaman ni Ezra Williamson, pero alam niyang sinasanay ko ang mga hayop. Naiinggit siya at gusto niyang hiramin ang mga hayop para subukan sila. Ako ang nagsasanay sa aking mga sundalo. Kung mayroong anumang mga pagsubok, ako ay sa isa upang gawin ang mga ito ng personal. Sino siya para subukan sila? Galit na galit si Kirin. Tumawa si Levi. Napaka-interesante ng mga taong ito. Iisang unit lang tayo. Hindi na kailangang maging calculative. Kung paano niya nalaman, malamang na lumabas ang balita ng paghampas ng mga hayop sa mga tropa ni Elijah. Iyon ang iyong negosyo, wala akong pakialam. Deklara ni Levi. Hindi ako ang problema, kung personal na bumaba si Ezra Williamson at magre-request, wala akong choice kundi pumayag sa kanyang kahilingan. Ngumisi si Levi, sa ngayon, ang Western Region ay itinuturing pa rin na frontline. Nahihirapan din si Ezra, kaya ipapahiram ko sa kanya ang mga hayop sa ngayon. Ang balita ng Western Region Commander-in-Chief, isang tigre sa larangan ng digmaan, si Ezra ay dumating sa South City ay hindi sinasadyang tumagas. Hindi nagtagal, marami na ang nakahanda para salubungin siya. Ang mga sikat na tycoon ay handang-handa na para pasayahin si Ezra. Dahil hindi nila makontak ang Diyos ng digmaan, ang pakikipag-ugnayan sa Western Region Commander-in-Chief ay hindi isang masamang ideya. Nakamit din niya ang maraming magagandang tagumpay at isang hindi magagapi na Diyos ng digmaan. Bilang karagdagan, mabilis na nabayaran ni Tim ang 300 bilyon na madaling dumating. Ito ay gagamitin para sa pagpapaunlad para sa buong Quebec. Ito ay isang malaking halaga. Gagamitin din ito para bumalangkas ng kaukulang mga patakaran. Nang kumalat na ang balita, nagkaroon ng malalim na interes ang Quebec at maraming kalapit na lungsod sa malalaking negosyo at pamilya. Maging ang pamilya Jones ng Southampton ay nakatanggap ng balita. Mas alam nila kaysa sino man ang pinagmulan ng 300 bilyon. Sa tatlo, 100 bilyon ay mula sa mga Jones. Ang pamilya Jones ay medyo nasaktan tungkol dito. Ang aming pamilyang Jones ay dapat makakuha ng isang proyekto sa pamumuhunan, at kahit na manatili sa Quebec. Utos ni Michael Jones. Simple lang ang dahilan. 100 bilyon ang pag-aari ng aming pamilyang Jones, sinusubukan ninyong lahat na makakuha ng maraming proyekto hanggat maaari upang mabawi ang aming mga pagkalugi. Ang Diyos ng digmaan ay interesado din sa pag-unlad ng Quebec, kung gagawin natin ng mabuti, maaari tayong makakuha ng mga puntos pabor sa kanya. Sinuri ni Michael, naiintindihan namin ang iyong intensyon. Noong nakaraan, ang mga Jones ay walang interes sa maliit na Quebec. Gayunpaman, dahil sa Diyos ng digmaan kailangan nilang subukan ang kanilang makakaya upang ipaalam ang kanilang presensya. Sa panahong ito, handa akong gamitin ang reputasyon ng mga Jones para anyayahan ang Diyos ng digmaan, at ipahayag ang aming pasasalamat sa kanya ng personal.
Nakaisip na ng plano si Michael sa kanyang isipan. Lolo, maimbitahan ba natin ang Diyos ng digmaan? Sinuri ko ngunit tinanggihan niya ang bawat imbitasyon mula sa hindi mabilang na mga kilalang pamilya. Sinabi ni Tyler ang kanyang dilema. Katulad din ba natin sila? Ang aking anak ay isang general sa militar, ang kanang kamay ng Diyos ng digmaan. Ano man ang lahat ng mga pangyayari, kailangang salubungin tayo ng Diyos ng digmaan. Nakangusong sabi ni Michael. Matapos ang insidente ni Elijah, naisip niya na ang kanyang anak na si Anson Jones ay tiyak na kapantay ng isang hari ng digmaan. Hindi niya alam, si Anson ay first tenyente lamang sa hukbo. Kung ang isa ay pumunta sa pamamagitan ng mga ranggo ng militar, maaari lamang niyang pangarap na makilala si Levi. Haha, totoo yan. Ang Diyos ng digmaan ay ang tagapagtaguyod ng pamilyang Jones. Walang dahilan para tanggihan niya ang pagpupulong. Sa sinabi nito, nasa sabik ang lahat sa pamilya Jones. Mula nang bumalik sila, tumakbo sila ng amok sa Southampton. Wala silang sinagot kahit kanino. Sa suporta mula sa Diyos ng digmaan, walang sino man ang dapat nilang katakutin. Ngayon, ang pag-imbita sa Diyos ng digmaan ay para sa pag-unlad ng mga Jones. Lolo, meron akong naisip. Tumanggaw si Tyler Jones. Tumanggaw si Tyler Jones. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 707. Ginoo, sinabi ni Cronin na ikaw ang ganap na mamamahala sa pamumuhunan ng 300 bilyon, Mr. Garrison, sabi ni Sean Zucker. Bakit? Curious na tanong ni Levi. Dahil sa sandaling maipasa ang patakaran, 10-10 negosyo ang dumating upang bisitahin si Mr. Cronin. Lahat sila ay matagumpay na negosyante mula sa South City at marami silang nagawa para sa pag-unlad ng lungsod. Masyadong mahirap para kay Mr. Cronin na tanggihan ang kanilang mga kahilingan. So in order to avoid any controversy and to be completely impartial, he's decided to hand over the matter to you, paliwanag ni Sean. Napaisip muna si Levi bago sumagot. Napakagaling. Mayroon akong ilang libreng oras sa aking mga kamay kamakailan, kaya't ako na ang bahala. Salamat, Ginoong Garrison. Mangyaring ipaalam sa amin kung may kailangan ka. Sa lalong madaling panahon, lahat ng mga outlet ng balita ay nag-uulat na ang taong namamahala sa 300 bilyong proyekto sa pamumuhunan ay nagbago ng mga kamay at ngayon ay hinahawakan ni G. Garrison. Ang balitang ito ay agad na nakakuha ng interes ng maraming negosyante sa buong South City. Kasama rin dito syempre ang Black family. Hindi nila hahayaang dumaan sa kanilang mga daliri ang napakagandang pagkakataon. Tinipon ng mga itim ang lahat para sa isang pulong, kabilang si Zoe. Ito ang perpektong pagkakataon para sa ating mga Black. Ang aming pamilya ay stagnant sa nakalipas na ilang taon, kaya't mainam kung makuha namin ang aming mga kamay sa ilan sa mga proyektong ito. Nilaybot ng mga mata ni Meredith ang mga tao. Kaya, kailangang magsikap ang lahat para makakuha kami ng maraming proyekto hanggat maaari. Oh, at lalo akong umaasa sa iyo, Zoe. Pasensya na po, Lola. Ngunit ang aming kumpanya ay hindi tatakbo para sa anumang mga proyekto sa oras na ito. Sa dami ng mga mapagkukunan at pondo na mayroon ang Morris Group, hindi na nila kailangan pang makisali sa kompetisyon. Ngunit kailangan mong mag-isip para sa pamilyang Black. Ang sinasabi ni Lola ay kumuha ka ng ilang proyekto sa ngalan namin, giit ni Meredith. Natatakot ako na medyo mahirap iyon, Lola. I can't bid for those projects using my company but if I use my own, it will be very tough. Ayaw ni Zoe na gamitin ang resources ng kumpanya para sa mga personal na bagay. Nagdilim ang mukha ni Meredith. Sa totoo lang, wala akong pakialam. Dapat bigyan natin ng misyon si Zoe na hindi niya kayang tanggihan. Pagkatapos ng lahat, tandaan na pinilit niyang pakasalan si Levi Garrison. Sigaw ni Jenny. Nanlaki ang mga mata ni Meredith sa paalala ni Jenny. Tama iyan, Zoe. Narito ang iyong misyon. Kailangan mong bigyan kami ng isang proyekto na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 50 bilyon. Bakit mo ako pinipilit, Lola? Tanong ni Zoe na parang hindi maintindihan. Kasi, gusto mong magpakasal kay Levi, hindi ba? Wala sa aming mga Black ang sumusuporta sa kasal mo. Pero hanggat bibigyan mo kami ng project na nagkakahalaga ng 50 bilyon, hindi ka namin pipigilan ng magulang mo. Kung hindi,
Basta andito tayo, makakalimutan mo na ang pagpapakasal kay Levi. Mariing iginiit ni Meredith. Ano? Natigilan si Zoe sa kinatatayuan. Naisip niya na ang pamilyang itim ay mas mahusay kaysa sa pamilyang Lopez. Ngunit sa nangyari, pareho silang lahat. Lahat sila ay tinatrato siya na parang siya ay walang iba kundi ang kanilang sangla, isang kasangkapang gagamitin. Sa napakalaking tubo na tumutokso sa kanila, wala silang pakialam kung hindi makatwiran ang kanilang mga kahilingan. Huwag kang mag-alala. Sa iyong mga mapagkukunan, hindi ito dapat maging problema para sa iyo. Bukod dito, tutulungan din kita. I'll get in contact with the person in charge as soon as possible, nakangiting sabi ni Logan. Napatingin si Zoe sa mga tao sa paligid niya. Lola, hindi ako papayag dito. Bakit kailangan kong gawin ito? Fine, pwede mo naman akong tanggihan. But you can kiss your plans to marry Levi goodbye as long as I'm live. I swear gagawin ko ang lahat para pigilan ka. Galit na sabi ni Meredith. Ang lahat ng iba sa pamilyang Black ay may parehong saloobin din. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 708. Ayaw palampasin ng pamilyang itim ang pagkakataong ito, ngunit wala silang eksaktong kakayahan na kumuha ng anumang mga proyekto. Si Zoe naman ay iba. Sinuportahan siya ng Morris Group. Sa katunayan, hanggat gugustuhin niya, hindi man lang ganoon kahirap para sa kanya na makuha ang kanyang mga kamay sa ilan sa mas malalaking proyekto. At saka, kung hindi magtagumpay si Zoe, magkakaroon sila ng perpektong dahilan para paghiwalayin sina Zoe at Levi. Pagkatapos noon, makakahanap na lang sila ng mas mabuting lalaki para kay Zoe at pakasalan siya sa isang mayaman, maharlikang pamilya. Alinmang paraan, ito ay isang win-win na sitwasyon para sa Blacks. Zoe, kailangan mong maunawaan na ito ang pinakamahusay na hakbang para sa iyo at sa iyong mga magulang, sabi ni Robert. Binigyan ko ang tatay mo ng executive position sa Black Corporation. Tungkol naman sa nanay mo, nakipag-ugnayan na rin ako para mailipat siya sa isa sa mga nangungunang ospital dito sa South City, at na-appoint pa siya bilang pinuno ng kanyang departamento. So they are both very supportive of this plan, paliwanag ni Meredith. Napatingin si Zoe sa mga taong nasa harapan niya. Kaya ang sinasabi mo, hanggat matagumpay kong nakuha ang isang proyekto na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 50 bilyon, wala na sa inyo ang makikialam sa aking relasyon kay Levi. Tama iyan. At ipinapangako namin na ipagpapatuloy namin ang aming pagtatapos ng bargain. Kahit ang mga magulang mo ay wala nang sasabihin pa, tumanggo si Meredith. Sige, papayag na ako, pagsang-ayon ni Zoe. Para sa kapakanan ng relasyon nila ni Levi, kailangan niyang subukan ito. Kinalaunan noong araw na iyon, pagkabalik ni Zoe sa kumpanya, sinimulan niya agad na tingnan ang lahat tungkol sa investment conference. Lumapit sa kanya ang sekretarya niya, Ms. Lopez. Kahit na ang investment conference ay inorganisa ng South City, ang person in charge ay hindi talaga taga rito. Nabalitaan na sila ay ganap na walang kinikilingan, at ibibigay nila ang mga proyekto sa pinakamahusay na mga aplikante. Ang sarap pakinggan na ganyang tao ang namumuno. Kung hindi, ang ilan sa mga malalaking conglomerates at mayayamang pamilya ay maaaring hatiin ang karamihan ng mga proyekto sa kanilang mga sarili. Nagniningning ang mga mata ni Zoe. Hindi maikakailang magandang balita ito para sa kanya. Nangangahulugan ito na magkakaroon siya ng mas magandang pagkakataon na magtagumpay. Sa sandaling iyon, pumasok si Levi. Dumaan siya para makita siya. Mukhang problemado ka. Anong problema? Tanong ni Levi. Sinabi ni Zoe kay Levi ang tungkol sa misyon na pinilit ng mga Black sa kanya. Isang proyekto na nagkakahalaga ng 50 bilyon. Madali lang yan. At dito ko naisip na nag-aalala ka tungkol sa isang bagay na hindi magagawa, chuckled Levi. Siya ang taong namamahala kaya lahat ng mga desisyon ay gagawin niya. Kaya, tulad ng sinabi niya, ito ay literal na madaling sapat. Iyon ay sinabi, hindi talaga siya nag-aalala tungkol sa banta ng mga Black o ng mga magulang ni Zoe na paghiwalayin sila. Nahirapan lang siya. Kung ang pamilya ni Zoe ay magdudulot ng mga problema para sa kanila sa bawat pagkakataon, kung gayon ito ay magiging medyo nakakainis. Kaya't mas mainam kung ang lahat ay maasikaso ng sabay-sabay. Tinitigan siya ni Zoe na nanlalaki ang mga mata. Ha, madali.
Pinag-uusapan ko ang isang proyekto na nagkakahalaga ng 50 bilyon dito. Hindi sa banggitin na hindi ako nagbibid para sa proyekto gamit ang Morris Group ngunit personal. Napakahirap nito na halos imposible. Bakit ka na-stress? Isang salita lang mula sa akin, at makukuha mo na ang iyong proyekto, nakangiting sabi ni Levi. Hindi mo na naman guguluhin ang boss ng Morris Group, di ba? Tinanong ko lang si Iris, at sinabi niya na ang amo ay walang kinalaman sa alinman dito. So may paraan ka pa ba? Tanong ni Zoe. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 709. Relax ka lang. Malapit mo nang makuha ang iyong proyekto. Gayunpaman, dapat mong imongkahi sa pamilyang itim na kahit na ang proyekto ay mapunta sa kanilang mga kandanggan, ikaw pa rin ang dapat na mamahala, pahayag ni Levi. Natagpuan ni Zoe ang sarili na hindi makaalis ng tingin kay Levi. Para siyang may superpower. Sa tuwing may sasabihin siya o naghahabol, ang mga problema niya ay palaging malulutas ng mag-isa. Kung hindi niya alam, iisipin niyang siya ang nag-aalaga sa kanya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi niya magawang maniwala sa kanya, lalo na kapag hindi siya tutulungan ng boss ng Morris Group. Kaya naman, napaka-curious niyang makita kung ano ang gagawin ni Levi. Napansin ni Levi ang pagdududa sa kanyang mga mata, ngunit hindi na siya nagsalita patungkol sa bagay na iyon. Napagpasyahan niyang itutuloy na lang niya at mag-delegate ng proyekto sa kanya sa panahon ng investment conference. Kamakailan, mayroong dalawang pangunahing kaganapan na nagpapanatili sa South City na umuugong. Ang una ay ang investment conference, at ang pangalawa ay ang pagdating ni Ezra Williamson mula sa Western Region. Nang ipakita ni Ezra ang kanyang nalalapit na pagdating sa South City, nalaman agad ni Levi kung ano ang kanyang balak. Hindi nagtagal, nakatanggap si Levi ng tawag mula kay Ezra. Ezra, bastos ka. Sinusubukan mong i-pull ang isa sa iyong mga kaaway sa pamamagitan ng pagiging high profile, hindi ba? Humalaklak si Ezra. Wala talaga akong malalampasan sa iyo, boss. Ang aming warzone ay nakikipaglaban sa Weldrick, at ito ay partikular na mahirap na masira ang kanilang linya ng depensa. Kaya sinasadya kong maingay sa kinaroroonan ko para maakit ang atensyon nila. Kapag sumama na sa amin ang mga hayop, maaari na akong umikot pabalik at saluhin sila ng biglaan, nakangising sabi ni Ezra. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit nais ni Ezra na malaman ng lahat na siya ay babalik sa South City. Mukhang may natutunan ka sa akin. Oh, shucks, boss. Marami pa akong dapat matutunan sa iyo, mapagpakumbabang sabi ni Ezra. Malapit na kitang makita. Sabik na sabik si Levi na makita rin si Ezra. Hindi lang siya isa sa kanyang mga sundalo, kundi parang kapatid din niya. Hehe, nga pala, may regalo ako sa iyo boss. Medyo marami na akong nakuhang goodies kay Weldrick, ngumisi si Ezra. Oh, basta hindi babae galing sa Weldrick. Haha, saka anong klaseng babae ang gusto mo boss? Magsabi ka lang at kukunin kita ng 1 dosina. Kung nalaman ni Silas na ang hepe na kanyang nirerespeto ay talagang ganoong tao, malamang na hindi siya makapagsalita. Sa pagtatapos ng araw, nang inalis ni na Levi, Ezra, at ng iba pang walang awa na mandirigmang ito ang kanilang baluti, sila ay mga ordinaryong tao pa rin. Anak sila ng iba, at ang ilan ay naging ama pa nga ng iba. Ngunit nagsuot sila ng kanilang uniforme ng militar at naglakas loob sa mga frontline para lamang protektahan ang lupaing ito. Dahil sa mga kabayanihang tulad nila, nagkaroon ng pagkakataon ang iba na mamuhay ng matiwasay. Speaking of Silas, umalis siya para sumali sa isang pagtitipon ng mga veterano. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatanggap din si Levi ng imbitasyon bilang panauhin. Pangunahin ang mga kasama noong una siyang sumapi sa militar. Ngunit nawalan sila ng ugnayan nang ma-reassign si Levi sa ibang squad, kaya wala ni isa sa kanila ang nakakaalam ng tunay niyang pagkatao. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 710. Nalaman ng mga veterano na iyon na nasa South City si Levi, kaya nagpadala rin sila ng imbitasyon sa kanya. Nang makita ni Levi kung ano ang imbitasyon, nagpasya siyang dumalo dito kahit anong mangyari. Sa sandaling iyon, nagsimula na ang pagtitipon ng mga veterano. Karamihan sa mga lalaki doon ay mga retiradong sundalo mula sa Western Region. Lahat sila ay dating mga piling mandirigma sa larangan ng digmaan.
Gayunpaman, mayroon ding ilang, mas elite, na mga veterano sa kanila. Sila ay mga taong hindi pa gaanong nagawa sa panahon ng kanilang mga karera sa militar ngunit kahit papaano ay patuloy na nangongolekta ng mga medalya ng militar sa kaliwat kanan. Ang pagtitipon na ito ay hindi lamang dinaluhan ng mga taga-Western region kundi mayroon ding mga nagmula sa ibang war zones na hindi pa nakikilala ni Silas. Ngayong magkakasama na silang lahat, ang pinakakaraniwang paksa ng pag-uusap ay ang kanilang mga kasalukuyang trabaho. Ang ilan sa kanila ay nagbago ng karera at pumunta sa iba pang larangan, ngunit ang karamihan ay patuloy na nagtatrabaho bilang mga bodyguard o security personnel. Ang isang pangunahing punto ng interes para sa pagtitipon ay si Silas. Sa totoo lang marami pang ibang babae sa paligid, ngunit si Silas ang masasabing pinakamaganda sa grupo. Lalo na ngayong nakabihis na siya, ang ganda niya gaya ng kahit sinong celebrity out there. Natural, marami sa mga lalaki doon ang interesado sa kanya. Noong nasa militar sila noon, wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na guluhin ang mandirigmang prinsesa na ito. Ngunit ang mga bagay ay iba na ngayon. Silas, nabalitaan ko na ikaw ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang personal na bodyguard. Tama, tumanggo si Silas. Kamusta ang bayad? Sa palagay ko ay hindi bababa sa 7 o 800,000. Swerte akong nakahanap ng mabuting employer. Mga 10 milyon ang sahod ko plus isang bahay at kotse, tapat na sagot ni Silas. Ano? Lahat ay nakatingin sa kanya na parang hindi makapaniwala. Ang pagdinig sa sweldo lamang ay sapat na upang mataranta ang karamihan sa katahimikan. Ikinagulat din nito ang mga lalaking dating interesado sa kanya. Kinailangan nilang pag-isipang muli ang mga bagay ngayong bigla na lang siyang wala sa kanilang liga. Silas, kumukuha pa ba ang amo mo? Available tayong lahat. Sure, pwede akong magtanong. Dahil doon, lumabas si Silas at tinawagan si Levi para suriin siya. Sa totoo lang, iniisip ko lang na bumuo ng isang first class na security team, kaya talagang kumukuha ako. Nasa isip na ni Levi ang ganoong kaisipan nang magpasya siyang dumalo sa pagtitipon ng mga veterano. Ngayong tinawag siya ni Silas para sa parehong dahilan, parang sinadya. Bumalik si Silas at sinabi sa mga lalaki na personal na darating ang kanyang amo para gawin ang pagpili at pagkuha. Ang balitang ito ay walang alinlangan na ikinatuwa nila. Habang tumatagal, parami ng parami ang mga tao sa pagtitipon. May mga veterano mula sa lahat ng dako, kabilang ang mga mula sa Hilaga, Silangan, at Timog. Sa kabuuan, mahigit 100 veterano ang dumalo. Nang makaupo na ang lahat, kahit papaano ay nauwi sa kompetisyon ng pagyayabang ang usapan. Ang mga mula sa Hilaga ay naglagay nito lalo na sa makapal, at hindi titigil sa pagmamalaki tungkol sa kanilang mga tagumpay sa militar. Noon, kaming tatlo ay nakalusot sa command post ng kalaban, at lahat kami ay binigyan ng first-class merits. Ang aming buong kumpanya ay ginawaran din ng isang third-class merit salamat sa amin. At huwag kalimutan noong nawalan ng base ang buong regiment, ngunit matagumpay na nasecure ang aming kumpanya sa amin. Dahil din iyon sa pagsisikap namin, at ginawa namin ang isa pang first-class merit. Ang aming buong karera sa militar ay talagang nakakabagot. Nakakuha lang kami ng 2 first-class merit, 5 second-class merit, at 8 third-class merit. Iyon lang. At parang hindi sapat ang kanilang mga salita, sinimulan pa nilang ailatag ang lahat ng mga medalyang militar na iyon sa mesa.